Dose-dosenong delata at mga inumin ang kinumpiska sa Tondo, Maynila. Ang mga nasabing produkto, binebenta kahit kinakalawang na at expired na. Sa Blooming Treat naman po, ang mga nire-repack na palaman, tinatabo at nakatiwangwang pa sa kalsada. Napasugod ng mga taga-City Sanitation Department at Mayor's Complaint Action Team ng Maynila sa bahaging ito ng Herbosa sa Tondo. Ang kanilang pakay, ang mga ibinibenta umanong depektibong delata. Inilapat kasi ng isang complainant sa Metro Action ang bentahan umano ng kadiring delata sa lugar. Ang mga delata, UP-UP na, kinakalawang at expired pa. Ilak-alak at inumin din ang ibinibenta kahit expired. Hindi na siya pwedeng ibenta. How can we tell na yan ay hindi in bad order na? Una-una, pagka-expose siya sa environmental phenomenon. Pero depensa ng tindera. Hindi po, yung kasi ang ano nga po, galing sa sunog. Yun din po ang inuulam namin, kahit mga apo ko. Awa ng Diyos naman po, di naman po. Agad kinumpiska ang mga produkto at sinira para di mapakinabangan. Hindi naman delata, kundi mga nirepack na palaman ang nasabat sa Blooming Treat, Maynila. Ang ilan sa mga walang label na produkto, tinatakal sa tabo. Habang ang kesong ito, nakatiwangwang sa batya. Hindi pa pwedeng magbenta ng mga ganyan mga dairy products o food products na walang label. So yan ay exposed pa. Supposedly yan ay dapat refrigerated. Agad kinumpiska ang mga produkto. Napag-alamang ding walang health certificate at sanitary permit ang tindahan. Magkakaroon siya ng pagtatay, acute gastroenteric disease. Magkakaroon ng infeksyon sa bituka, sa tiyan, ang idudulot ay pagtatay. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9711 o Food Drug Act ang mga tindera. Naaksidente ang isang rider ng motor matapos tumama ang ulo sa salamin ng nakabanggaang sasakyan. Kaya Rescue 5, saklolohan niyo. Narinig mo kami? Sa Rescue 5 kami. Kritikal ang lagay ng rider na si Paulo Pascual nang abutan namin sa Sabarte Road, QC. Basag ang bungo ng biktima sa lakas ng pagtama ng ulo nito sa windshield ng nakabangga nitong SUV. Stabilize mo na yung ulo. Agad naming nilagyan ng C-collar at binendahan ang ulo ni Paulo para tumigil ang pagdurugo. 1, 2, 3, roll! Sa loob ng ambulansya, patuloy kami sa pagmonitor ng kanyang vital signs. 60-40 pare. Nilagyan din namin siya ng bag valve mask o BVM para tumaas ang oxygen level sa kanyang katawan. Pagdating sa East Avenue Medical Center, sinuri ng mga doktor si Paulo. Pero namatay rin ang mismong araw na yon ang biktima, Jeff Caparas, Rescue 5. Uulitin po namin mga kapatid sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Samantala, magpapatuloy naman kaya ang magandang panahon? Alamin po natin yan mula kay Leah Cruz. Leah? Thanks, Cherry. Mga kapatid, nasa Japan na ang bagyong Karina pero makakaranas pa rin ng konting ulan ang bahagi ng Luzon. Sa susunod na 6 na oras, may posibilidad na umulan lalo na sa Zambales, Pampanga, Benguet, Nueva Vizcaya at Ifugao. At tuloy-tuloy ang ganyang klaseng panahon sa Hilaga at sa gitnang Luzon. Epekto pa rin yan ng habagat na mas mahina na ang ihip ngayon dahil wala na ang bagyong Karina. Mas mataas naman ang posibilidad ng pag-ulan sa Leyte, Misamis Oriental, Butuan, Agusan del Norte at Agusan del Sur sa susunod na 6 na oras. Nawala man ang low pressure area sa silangan ng Visayas kahapon, may panibagong LPA na pumalit agad sa kanya. Wala pa naman itong gaanong epekto sa bansa at posible ring mawala agad. Yun nga lang nagbabantang pumasok sa bansa ang mas malakas na namumuong sama ng panahon ngayong weekend. Kanina rin ang simula ng summer solstice. Kahit hindi na summer sa atin, mas mahaba na ang ating mga araw at mas maiksi ang mga gabi. At yan ang lagay ng panahon. Ako po si Leah Cruz. Jovi?
Thanks, Leah. Pinaghanap naman po ng mga otoridad sa Amerika ang may-ari ng isang aso na nasunog ang buong katawan. Halos mawala na ang balahibo ng 5 buwang gulang na boxer na tinawag nga nilang si Sunny. Hinala po ng iba, sinaboy ng asido ang aso. Basta na lang daw ito inabandona ng kanyang amo. Nag-alok na ang mga otoridad ng $2,500 o may 100,000 pisong reward sa mga pagturo kung sino po ang may pasimuno ng krimen na ito. Samantala, halos lamunin naman ang isang sinkhole ang isang bahay sa Florida, USA. Bumulaga na lang sa mga kapitbayang wasak na bahay na lumubog nga po sa sinkhole na tinatawag nila. Buti lang at walang tao sa loob nang mangyari ang naturang insidente. Pambihira naman ang sasakyan ng isang lalaki sa Hungary. Ang motor kasi niya gawa sa kahoy. 2 taon na binuo itong si Istvan Puskas ang kanyang motor mula sa Black Locust Wood. Nagmula ang makina mula sa maliit na kotse habang buo sa sungay ng baka ang handlebar at yung exhaust pipe na tinatawag. Pero ang iba pang bahagi ng motor, pati na ang gas tank, 100% na made of wood o kahoy. Kabili pa po rito, napapaandar ni Istvan yung motor na yan. Anything is possible. Balik sa inyo, Paolo Chen. Salamat, Joby. Ito, tingnan natin kung posible ito. Susunod, panawagan para gawing national artist si Dolphy na buhay. Pagkilala sa kanya, may hadlang pa ba? Mga taga-Pasay may dagdag na buwis na babayaran sa bawat bisikleta at asong kanilang inaalagaan. Saan naman kaya mapupunta ang dagdag buwis na yan? Manny Pacquiao, ready na daw sa rematch matapos sabihin ng mga huwes na siya ang nanalo laban kay Bradley. 18 million pesos na helicopter ni Pacman ibinida